Ang lahat ng sasakyan ay binubuo ng iba't ibang bahagi at isa na dito ang instrument panel. Maliban sa mga pangunahing controls na ginagamit sa pagmamaneho, meron rin itong dinagdag na mga bagong features para mas maging convenient ang pagbabiyahe depende sa panahon at sitwasyon. Ilan lang sa mga ito ang tatalakayin natin para sa videong ito. Muli, ito ang Pinoy Car Guy para ituro ang mga parts ng instrument panel at pati na rin ang tamang paggamit ng mga idinagdag na features na nakalagay dito. Ang instrument panel o mas kilala rin sa tawag na dashboard ay nakalagay sa unahang bahagi sa loob ng sasakyan kung saan nakalagay ang mga mahalagang kontrol sa pagmamaneho. Dito rin nakalagay ang car head unit, air conditioning system controls, at information display ng sasakyan. Maliban dito, meron na itong lalagyan ng mga gamit para mas maging organized ang loob nito. Ito ang controls para sa manual heating at air conditioning system. Hindi pare-pareho ang mga dashboard ng mga sasakyan, kaya maaaring ang controls ng iyong sasakyan ay hindi nasa ganitong pagkakaayos. Ang sa kaliwa ay ang temperature selector na ginagamit kung gaano kalamig o kainit ang gusto mo sa loob ng sasakyan. Pag pinihit ito papunta sa kaliwa o sa blue, ay mas lalamig ang temperature at iinit naman kapag pinihit ito sa kanan o sa pula. Ang sa gitna ay ang lower speed selector. Maihahalin tulad dito sa switch button ng electric fan. Mas mataas ang number, mas malakas ang buga ng hangin. Ang sa kanan naman ay ang airflow selector at meron itong 5 options kung saan lalabas ang hangin. Ang una ay ang ventilation. Ang hangin dito ay lalabas sa center at side air outlets. Ang pangalawa naman ay ang bi-level. Maliban sa center at side air outlets, merong lalabas na mas mahinang hangin sa ibabang bahagi ng dashboard papunta sa sahig ng sasakyan. Pero kapag ang temperature selector ay nakasagad sa hot o cold position, magkaparehong temperature ng hangin ang lalabas sa outlet sa baba at sa itaas. Dito sa Pilipinas, itong unang dalawa lang ang kadalasang ginagamit dahil palaging mainit dito. Pero kapag malamig naman ang panahon, pwede nang gamitin ang heat. Sa floor at sa side outlets lalabas ang hangin dito. At magbubuga rin ng kaunti ang sa windshield defroster outlets at sa side defroster outlets. Ang pang-apat naman ay ang heat and defrost. Pareho lang ng mga outlets sa heat lalabas ang hangin, pero meron itong pang-defrost na ginagamit sa mga lugar na merong snow. At ang panghuli ay ang defrost. Katulad rin ito ng pang-apat pero wala nang lalabas sa floor outlet. Pwede rin i-adjust ang direksyon ng hangin na lalabas mula sa outlet. Galawin lang ang knob nito pa kanan o kaliwa o kaya ay paitaas at paibaba. Ang nasa magkabilang gilid naman ay merong dial na iniikot pa kanan at pa kaliwa at pwede rin itong isara ng tuluyan para wala ng hangin ang lalabas mula dito. Maliban sa mga air outlets sa dashboard, meron ring tinatawag na overhead rear air conditioning system para sa mga pasahero sa likod. Katulad rin ang pag-adjust ng air direction nito ng sa center air outlet. Meron itong sariling power switch knob para kung sakaling walang pasahero sa likod ay hindi ito magbubuga ng hangin. Ang sa ibabang bahagi naman ng air blower speed selector ay ang air intake switch, air conditioning switch, at ang pangatlo ay ang defrost switch na katulad rin ng sa airflow selector. Kapag hindi umiilaw ang air intake switch, ito ay nasa fresh air mode. Ibig sabihin, kahit nakasara ang lahat ng bintana ng sasakyan, ay meron pa rin papasok na hangin mula sa labas na dadaan muna sa filter papunta sa mga air outlets nito. Ang disadvantage lang nito ay kasamang papasok sa loob ang amoy ng hangin mula sa labas at mas matagal ring lalamig sa loob ng sasakyan. Kapag pinindot ang switch nito at umilaw, ibig sabihin, naka-recirculated air mode na ito. Wala nang papasok na hangin mula sa labas at mas mabilis na rin itong lalamig. Ang disadvantage naman nito ay kapag ginagamit ito ng matagal, ang hangin sa loob ng sasakyan ay maaaring maging kontaminado, kaya ugalin ang paglilipat-lipat sa air fresh mode o kaya naman ay buksan ng mga bintana paminsan-minsan. Katabi naman ito ang air conditioning switch. Kailangan buksan muna ang air blower speed bago ito gumana at hindi rin maglalabas ng malamig na hangin kapag hindi ito naka-on. Katulad ng air intake switch, malalaman mo na naka-on ito kapag merong ilaw. At kapag pipindutin mo naman ang air conditioning switch, mapapansin mo ang konting pagbabago sa engine speed dahil kasama ng pinapaandar nito ang air compressor. Kapag mas matagal na o kaya ay hindi na lumalamig ang aircon katulad ng dati, maaaring kailangan ng palitan ng cabin air filter o kaya ay kailangan na nitong kargahan ng freon. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit hindi lumalamig ang aircon.
Ang head unit naman o kilala rin sa tawag na car stereo ang ginagamit dahil sa iba't ibang features nito at nakalagay ito sa gitnang bahagi ng dashboard. Kadalasan itong ginagamit para sa radyo. Depende pa rin sa modelo ng sasakyan, maaari ang head unit ay meron ng alinman sa mga ito. AM at FM, CD player, auxiliary o 3.5mm jack socket, Bluetooth, universal serial bus or USB port, memory card slot, at kung para sa mga lumang sasakyan ay meron itong cassette tape player. Kapag ang head unit naman ay merong LCD touchscreen, maaaring meron itong DVD player, mirror link sa cellphone, global positioning system o GPS, reverse camera, at marami pang iba. Pwede na rin itong kabitan ng TV box. Marami na rin ngayon sasakyan ang merong remote audio controls para sa head unit na nasa manibela ng driver para mas madali itong maabot gamit lamang ang mga daliri. Sa ibabang bahagi naman ng head unit ay ang tinatawag na center console. Dito nakalagay ang accessory socket na pangunahing ginagamit para sa pag-charge ng cellphone o kaya power supply para sa vacuum at portable air compressor. Meron na itong storage area na pwedeng lagyan ng maliliit na gamit at pati na rin sa ibang bahagi ng dashboard. Marami ring cup holder ang sasakyan maliban sa center console. Maaaring meron ito sa gilid ng dashboard, sa gilid ng mga door panels, at pati na rin sa magkabilang gilid sa dulong upuan. At sa dulong bahagi naman ng center console nakalagay ang armrest na kadalasang meron pa ring maliit na compartment at isa pang accessory socket. Sa ibang kotse naman ay meron itong aircon outlet para sa backseat. At sa center console pa rin nakalagay ang cambio at parking brake. Pero meron ring mga sasakyan na nasa ibabang bahagi ng dashboard nakalagay ang handbrake nito. Sa harapang bahagi naman ng driver's seat nakalagay ang steering wheel, pedals, at iba pang control levers na ginagamit para sa pagmamaneho. At sa likurang bahagi naman ng manibela nakalagay ang mga gauge na tinatawag na instrument cluster para malaman ang lahat ng nangyayari tungkol sa sasakyan. Parehong meron akong ginawang magkahiwalay na video tungkol sa mga ito para makapag-focus sa magkaibang topics. Hanapin lang ang mga links nito sa video description sa ibaba o kaya hanapin ito sa aking channel. Maliban sa LED control switch na nakalagay sa lever, meron ring mga switch na nakalagay sa mismong dashboard ng sasakyan. Ito ay ang hazard light at ang fog light. Ang hazard light ay ang ginagamit kapag pansamantalang nakahinto sa gilid ng kalsada o kaya ay habang nagpapaatras. Ang fog lights naman ay nakakatulong sa headlights para mas makita ng maayos ang daan kapag makapal ang hamog o kaya sa malakas na ulan. Maliban sa mga ito, pwede ring sa dashboard nakalagay ang controls para sa outside rearview mirrors o side mirrors. Ang sa harapang bahagi naman ng passenger seat sa unahan ay ang glove compartment. Dapat ay lagi ditong nakalagay ang owner's manual, copy ng OR at Certificate of Registration, warranty and service record booklet, at iba pang mahalagang bagay para madali itong makuha kapag kinailangan mo ang mga ito. Pwede rin itong lagyan ng mga tools, pero kung masyadong malaki, pwede na itong ilagay sa luggage box o kaya sa trunk na merong mas malaking espasyo. Meron ding nakatagong tire changing tool dito sa kanang bahagi ng luggage box. At katulad ng sinabi ko kanina, hindi lahat ng dashboard ay pare-pareho. Maaaring ang inyong sasakyan ay merong nakadagdag na features na wala sa ipinakita ko o kaya naman ay nasa ibang bahagi ng dashboard nakalagay. Pero ang mga basic functions nito ay pare-pareho lang din. Kung meron kayong bagong natutunan at nagustuhan niyo ang video ito, pwede nyo itong i-share at huwag rin kalimutang i-like. At kung gusto nyo mag-request ng topic para gawan din ng ganitong video, i-comment lang ang mga ito sa ibaba. At para wala kayong mapalagpas ng alinman sa mga susunod kong uploads, mag-subscribe lang dito sa Pinoy Car Guy channel dahil marami pa akong inihandang video na tungkol sa mga sasakyan na siguradong makakatulong sa iyo.